Pinulot ko ang mga ito isa-isa na parang kayamanan. Ang lahat ng ito ay dahil malapit nang bumagsak ang ulan ng mga bolang dugo. Sa panahong iyon, maraming blood households na kumakain ng tao ang lilitaw mula rito. Kasabay nito, lahat ng pagkain, tubig, at iba pang mga gamit sa mundo ay mawawala ang kanilang orihinal na gamit. Upang mabuhay sa katapusan ng mundo, kailangan lamang umasa sa iba't ibang gamit na nakukuha mula sa mga card. Pati na rin ang iba't ibang talento at kasanayan. Gayunpaman, bilang isang taong muling isinilang, alam ko na. Bili-bili ngayong gabi, sa ganap na ika-12 ng hating gabi, babagsak ang unang batch ng mga card. Agad akong lumabas ng bahay at naghanda. Sa sandaling ito, nang tumapat ang oras sa ika-12, isang tunog na parang nagmula sa labas ng planeta ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito, bumuhos ang malakas na ulan. Ang kaibahan nito sa nakaraan ay, ang ulan noon ay tubig. Sa pagkakataong ito, ang mga residente malapit sa pedestrian street ay lumabas ng kanilang mga bahay. Naguguluhan silang nakatingin sa ulan ng mga card. Samantala, ako naman ay baliw na nagpulot ng mga card. Walang pinipili. Anuman ang kulay ng card, lahat ay isiniksik ko sa bag ko. Ang mga ito ay napakahalagang estratehikong yaman, na maaaring lubos na mapataas ang tsansa ng kaligtasan sa katapusan ng mundo. Sa sandaling ito, sa gitna ng ulan ng mga card na bumabagsak mula sa kalangitan, isang card ang kumikinang, na may iba't ibang kulay at lumulutang sa harapan. Kulay na legendary card. Huminga ako ng malalim at sumugod sa legendary card. Sinunggaban ko at mahigpit na hinawakan ang kulay na card sa aking palad. Kasunod nito, tumigil ang ulan ng mga card matapos ang isang oras. At nagawa kong punuin ang 13 bag ng mga card. Hindi ko maitatangging hindi ako nasasabi. Sa pagkakataong ito, parami ang lumalabas para magpulot ng mga card. Upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon, agad akong umalis sa pedestrian street gamit ang aking sasakyan. Papunta sa hotel na inireserba ko ng maaga. Pagkatapos lamang ng pagdating ng katapusan ng mundo, magiging kapaki-pakinabang ang mga card na ito. Naghihintay na lang ako ng pagsikat ng araw. Humiga ako sa kama, huminga ng malalim at nakatulog. Kinabukasan, 8:00 ng umaga. Biglang dumilim ang dating asul na kalangitan. Libo-libong bolang dugo ang bumagsak mula sa kalangitan. At sumugod sa pinakamalapit na tao. Sa sandaling ito, tahimik kong ibinaba ang kurtina at walang pagbabago ang aking ekspresyon. Para sa akin, isang nakaligtas na nabuhay sa katapusan ng mundo. Sa loob ng 5 taon, ito ay simula pa lamang. Hindi pa nga ito may tuturing na pampagana. Pagkatapos ay kumuha ako ng 2 makulay na card at binaliktad ang isa. Sa gitna ng makukulay na aura, ako ay nakita ang mga nakasulat sa card. Super pananauli ng katawan. Super pananauli ng katawan. Ginagawang super pananauli ang nagtataglay nito. Ang mga sugat ay kusang gagaling sa loob ng napakaikling panahon. Crack! Pinunit ko ang makulay na card. Agad na kumalat ang init sa buong katawan ko. Nang makita ito, bahagya akong napangiti. Mabuti. Sunod, binaliktad ko ang pangalawang maalamat na card. Bagay, ligtas na kubol. May sukat na 200 metro kwadrado. Sariling bakuran. May ganap na pananggalang na balwarte. Kayang labanan ang atake ng bombang E. Bagamat may matinding kakayahan sa pagtatanggol ang ligtas na kubol. Ngunit mayroon itong isang malaking kapintasan. Iyon ay hindi ito maaaring ilipat. Sa kasalukuyan, wala akong planong manirahan sa isang lugar. Itinago ko ang card ng kubol sa aking katawan. Pagkatapos ay kinuha ko ang 10 gintong card. Sa kabuuan, mataas ang kalidad ng pangkat ng mga gintong card na ito. Maging super lakas man o malakas na suntok para mabuhay, ay kabilang sa ni zero talento sa mga gintong card. Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang gusgusing babae ang bumagsak papasok. Sa likod niya ay 3 bangkay ng dugo. Umiyak ang dalagang babae at inilahad ang kanyang kamay. Tulungan niyo ako. Nang makita ito, lumapit ako at nilutas ang mga ito sa 3 suntok. Natakot ang babae. Nakatitig sa 3 bangkay ng dugo. Bumagsak sa lupa bago napagtanto ang nangyari. Salamat. Bahagya akong nagulat nang makita ko ang babaeng nasa harap ko. Lynn Warner. Ang galing naman. Nakatagpo ko siya sa unang araw ng katapusan ng mundo. Sa mahigpit na kahulugan, si Lynn Warner ay nailigtas na ang buhay ko. Sa nakaraang buhay, natanggap ko ang tulong ng babaeng ito. Kaya't halos nakaligtas ako. Kalaunan, ang komunidad na kinaroroonan namin ay sinira ng mga zombie. Mula noon, hindi ko na siya nakita muli. Bili-bili sa sandaling ito, nagulat si Lynn Warner. Bili-bili, kilala mo ako. Sikat na artista. Siyempre kilala kita. Bili-bili sa puntong ito, hindi na gaanong kinakabahan si Lynn Warner.
Bili-bili, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Bili-bili, ano ang mga bagay na ito? Matapos kong magbigay ng maikling paliwanag, iniiba ko ang usapan. Itinuro ko ang mga bunton ng hiking bag. Bili-bili 1 o 2,000 card, ako lang mag-isa. Aabutin ako ng siyam-siyam sa pag-uuri nito. Napakaaksaya ng oras. Sakto namang kailangan ko ng isang tao. Gusto mo bang sumama sa akin? Ang kailangan mo lang gawin ay napakasimple. Bili-bili ay ang tulungan akong pag-uri-uriin ang mga card. At ako ang bahala sa kaligtasan mo, pati na rin sa iyong pagkain at tirahan. Bili-bili, ang kapaligiran sa labas ay komplikado at may mga halimaw pa. Bili-bili, at halata namang may alam ang lalaking ito. Mas ligtas na sumama sa kanya. Bili-bili, mas ligtas na sumama sa kanya. Agad na tumango at pumayag. Bili-bili, agad namang binuksan ni Lin Wanner ang hiking bag at ibinuhos ang mga card sa loob. Sa aking pagpapaalala, ipinaliwanag ko kung paano mag-uri. Maya-maya pa'y inalog-alog ni Lin Wanner. Bili-bili ang isang bote ng tubig at nagbubulong-bulong. Kakaiba. Bakit parang hindi nakakawala ng uhaw ang tubig na ito? Ang tubig, pati na rin ang pagkain, ay wala ng silbi. Itinuro ko ang mga puting card na nakahati sa iba't ibang kategorya sa kama. Kailangan hanapin sa mga card. Hanapin ang water card at punitin ito. Sa sumunod na segundo, kumuha si Lin Wanner ng isang water card at pinunit ito. At nagkaroon niya ng maliit na bote ng tubig sa kanyang kamay. Bili-bili, nakakamangha. Namamangha si Lin Wanner. Pagkatapos, ininom niya ito ng isang lagok at pinunasan ang kanyang bibig at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga card. Malapit na magtanghali. Ang tahimik na kalsada. Biglang may lumitaw na grupo ng mga tao. Bili-bili, kasama ang 12 kabataang lalaki at babae. Ang bawat isa ay may dalang sandata. Nang makita ng mga blood zombie na may aktibidad ng mga tao, bili-bili, agad silang umungal at sumugod. Ngunit hindi basta-basta ang kakayahan sa pakikipaglaban ng maliit na grupo na ito. Bagsak pa lang ang blood zombie. Nanunood si Lin Wanner sa bintana at hindi mapigilang sumigaw. Ang galing! Nandito kami. Saklolo! Kumunot ang noo ko. Huli na para gumawa pa ng kahit ano. Dumating ang grupo sa loob ng lobby ng hotel. Ipinakilala ni Zuen ng may galak. Lin Wanner, fan mo ako. Hindi ko akalain na nasa Xing City ka para sa trabaho. Nang mga sandaling iyon, magalang na nagtanong si Lin Wanner. Hello, saan kayo pupunta? Siyempre, papatayin ang mga blood household para kumuha ng cards. May mga cards sa loob ng katawan ng mga blood household. Kung swertehin, makakuha ng blue skill card. Mas tataas ang tsansa na mabuhay. Gusto mo bang sumama sa amin, Miss Lin? Malakas kami. Hindi na kailangan. Kaya naming protektahan ang aming sarili. Alis na tayo. Babalik na tayo. Tumawag ako at bumaling para umalis. Bailey, tinaas ni Zuen ang kanyang kilay. Sandali, iho. Nakakuha ka ba ng mga ordinaryong card kagabi? Mayroon akong ilang card. Kumuha ako ng 12 silver card mula sa aking damit. Hindi ko akalain na isa pala itong matabang tupa. Ang dami. Lumunok ng laway si Zuen at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Walang silbi na ikaw lang mag-isa ang may hawak ng ganyang karaming card. Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa amin. Kami na ang bahala sa pag-iingat nito para sa'yo. Tumango ako. Gusto mo bang hulaan? Kung bakit ang mga silver card na ito ay dala-dala ko sa aking katawan at hindi ko ginagamit? Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Zuen. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Ang ibig sabihin nito ay, mamamatay kayo. Hahaha. Ang dami namin. Hindi pa natatapos magsalita si Zuen nang dumilim ang kanyang paningin. Kasunod nito, tuluyan siyang nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Sa mga sandaling iyon, natigilan ang lahat. Ang binata sa kanilang harapan ay gumamit lamang ng isang suntok para patumbahin si Zuen. Si Zuen pa naman ay may angking talentong pilak. Wala man lang siyang binigay na kahit anong pagkakataong makaganti. Agad kong kinuha ang isang gintong baraha at pinunit ito. Sa aking kamay ay lumitaw ang isang itim na espada na may masamang aura. Kayong mga susunod. Sakto para subukan kung matalas ang talim. Teka, wala kaming ginagawang masama sa'yo. Ayaw naming makipaglaban sa'yo. Aalis na kami agad. Huli na. Hindi ko sila pinansin. Iwinasiwas ko ang itim na espada at sumugod sa grupo. Agad na umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Mula nang umatake ako hanggang sa mapatay ang lahat ng miyembro ng grupo. Umabot lamang ng wala pang 2 minuto. Sa mga sandaling iyon, nakatingin si Lin Wanner sa mga bangkay. Hindi niya sukat akalain na ang lalaking kaharap niya na mukhang mahinahon ay magiging ganito kalupit at walang awa. Bili-bili.
Pagkatapos mong sumuka, huwag kalimutang halughugin ang mga bangkay. Kunin mo ang mga baraha at ibigay sa akin. Pagkatapos kong sabihin yon, isinilid ko ang espada at umakyat sa itaas nang hindi lumilingon. Pagkalipas ng 15 minuto, muling lumitaw si Lin Waner sa harapan ko na may dalang ilang dosenang baraha. Nagpaumanhin si Lin Waner habang umiiyak. Paumanhin, hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. Ngumiti ako at itinuro ang iba't ibang baraha sa loob ng bag na pangakyat ng bundok. Magpatuloy ka sa pagtatrabaho. Kung nagalit ako sa iyo, pinatay na rin sana kita. Kasi kararating pa lang ng katapusan ng mundo. Hindi pa gaanong karami ang kayang mag-adjust ng ganito kabilis. Pagkatapos, sa sumunod na ilang oras, sunod-sunod naming nadaanan ang ilang grupo ng tao. At dahil sa nangyari kanina, si Lin Waner ay natutong manahimik. Nang papalubog na ang araw, dinala ng hangin ang mga hiyaw ng mga blood zombie sa malayo. Malapit nang gumabi. Oras na para maglibang. Nasabi ko sa aking sarili habang inihahagis ang 5 pilak na baraha kay Lin Waner. Ito ay, hindi maintindihan ni Lin Waner. Bago tayo lumabas para mangaso, gamitin mo muna itong 5 card. Binuksan isa-isa ni Lin Waner ang mga silver card. Bilibili na pansin na lahat ng 5 card ay mga kasanayang pantulong. Bilibili si Lin Waner ay matigas ang ulo, ngunit isa siyang matalinong tao. Sabi ko na nga ba kung bakit ang tagal niyang buksan ang mga silver card. Balak niya pala akong gawing isang kasangkapan. Sabi ko habang nakangiti. Hindi mo naintindihan ano? Masarap kaya maging kasangkapan. Bilibili hindi lang nakakapagbigay ng malaking benepisyo sa mga nasa paligid. Mayroon din itong kakayahang protektahan ang sarili. Kung sakaling mabihag ka ng ibang grupo. Bilibili kung sakaling mabihag ka ng ibang grupo. Hindi ka nila basta-basta papatayin. Bilibili kung ayaw mo talagang maging kasangkapan. Hahanapan kita ng bagong set ng talento sa pakikipaglaban. Para makipagbakbakan ka sa mga blood household. Umiling-iling si Lin Waner. Huwag na huwag lang makipagbakbakan. Ang amoy pa lang ng nabubulok na katawan ng blood household ay nagdudulot na ng pisikal na discomfort sa kanya dahil sa kanyang bahagyang pagiging malinis. Matapos matutunan ang mga kasanayan, tumingin si Lin Waner sa maayos na nakasalansan na mga card sa kama at nagtanong, Bilibili paano kung lumabas tayo? Paano na ang mga card na ito? Iwinagayway ko ang isang gold card sa kamay ko. Ilipat lang ang lahat ng card sa sasakyan. Pagkatapos kong sabihin yon, inilipat ko ang 12 ng hiking bag sa harap ng hotel. Pinunit ko ang gold card ng motorhome at inihagis sa harap. May narinig lang akong malakas na kalabog. Bilibili lumitaw ang isang medium-sized na motorhome. Maliwanag sa loob ng motorhome. Saan tayo pupunta? Sa totoo lang, ang dami na nating card. Sapat na ito para sa 1 o 2 taon. Hindi na kailangan pang magbakasakali. Ang pinakamagandang gawin ay magtago na lang sa isang lugar. Iwinagayway ko ang aking mga daliri. Kung magtatago ka hanggang sa huli, tiyak kang mamamatay kapag naubos na ang mga resources. Kung gusto mong mabuhay ng matagal sa post-apokalipse, kailangan mong aktibong maghanap ng mga supplies. Hanggat maaari, armado ang iyong sarili. Alam mo ba kung bakit ko piniling kumilos sa gabi? Umiling si Lin Waner. Bilibili mas agresibo ang mga blood ruler sa gabi. Bilibili mas mataas ang kalidad ng mga card na nahuhulog. Bilibili at may lilitaw na bagong uri ng halimaw sa gabi. Bagong halimaw? Ano yon? Biglang nakaramdam si Lin Waner ng bahagyang paninikip sa anit. Sumibol sa kaibuturan ng kanyang puso ang bahagyang takot. Night Demon. Mabilis, malakas, mataas ang depensa. Maliban sa hindi nakakakita. Halos lahat ng iba pang katangian ay puno. Matapos marinig ni Lin Waner ang paglalarawan ko sa Night Demon, ay halos manhid na ang buong katawan niya. Kung ganoon katakot ang Night Demon, bakit kailangan pa natin itong guluhin? Ang mataas na panganib ay nangangahulugan ng mataas na kita. Kahit pinakamababa, makapaglalaglag ang Night Demon ng silver card. Kung suswertehin, makapaglalaglag ito ng gold card o kahit legendary color card. Pero hindi ba sinabi mo na napakalakas nito? Kahit ilang grupo ng mga fully armed squad ay hindi ito kayang talunin. Napakalakas ng Night Demon. Hindi rin ako mahina. Malapit na tayo. Mamaya magtago ka lang sa loob ng kotse at gamitin ang iyong aura. Sa mga oras na ito, nagkikislapan ang mga ilaw sa loob ng subdivision. Sa malaking bakanting lot, mayroong ilang dosenang blood household na nagpapakabusog sa pagkagat sa isang gusali. Sa gitna ng kumpol ng blood household ay nakahiga ang isang malaking nilalang. Tinatayang may taas na 2 o 3 metro. May timbang na higit sa 500 libra. Tinakpan ni Lin Waner ang kanyang bibig at nanlalaki ang mga mata na parang kampana. Hindi niya maisip kung paano magtatagumpay ang mga tao laban sa ganitong uri ng halimaw. Agad kong pinatay ang ilaw ng kotse at binunot ang susi. Bitbit ang black blade, lumabas ako.
Marami akong paraan para talunin ang Night Demon. Ang pinakasimpleng paraan ay ang gumamit ng Forest Wolf IE para sa malayuang headshot. Ngunit gusto kong subukan kung gaano nakalakas ang aking kapangyarihan. Ang pinakamahalaga, mas maganda ang gantimpala sa malapitang pagpatay kaysa sa malayo. Ito ay resulta ng masusing pagsubok sa nakaraang buhay. Agad sumunod, nang mayroon pang 20 metro ang layo ng dalawang panig. Naamoy ng mga blood corpse ang amoy ng mga hindi inaasahang bisita. Iniwan nila ang masarap na pagkain at sumugod na umaatungal. Kalmado akong humiwa ng pahalang. Sa muling paghampas, 5 blood corpse na naman ang napaslang. Mahigit 20 blood corpse ang hindi man lang nahawakan ang aking. Laylayan ng damit at napatay kaagad. Dahan-dahang bumaling ang Night Demon at humarap sa akin. Kung ikukumpara sa mga blood corpse, ang Night Demon ay mayroong kaunting talino. Sinasabi ng kanyang kutob, ang taong ito sa kanyang harapan ay malakas at kailangang maging maingat. Iwinasiwas ko ang Black Blade para maalis ang dugo at humakbang ako. Gumalao na rin ang Night Demon. Lumundag ng 7 o 8 metro at gumulong papunta sa akin. 2 talampak ang haba ng matulis na kahoy ay walang humpay na umiikot. Dumulas ako para makapunta sa ilalim ng Night Demon. Itinarak ng todo ang itim na espada paitaas. Walang anumang pag-aalinlangan. Natusok ang katawan ng Night Demon at bumagsak sa lupa. Ngunit hindi ito patay. Sa halip, nagpupumiglas ito sa lupa, gustong bumangon at lumaban muli. Agad akong sumugod at tinapos ito para mawala na ng tuluyan. Hindi nagtagal, lumabas ang mga nakuhang kagamitan mula sa maliit na labanang ito. 9 na puting card. 3 pilak na card. Medyo kakarampot. Hindi ako masyadong nasiyahan. Pero alas 7 pa lang. Napakahaba pa ng gabing ito. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Bigla akong napapreno ng malakas. Napagtanto ni Lin Wanner na may nangyaring hindi maganda. Agad siyang sumugod. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita niya ang isang tagpo na hindi niya malilimutan habang buhay. 200 metro sa unahan. Mayroong isang 5 o 6 na metrong taas. Patuloy na tumitibok ang isang malaking pusong puno ng dugo. Tinakpan ni Lin Wanner ang kanyang bibig, puno ng takot at pagkabigla ang kanyang mga mata. Ano yon? Billy, password para yumaman. Sandaling natigilan si Lin Wanner at nag-alala. Paano mo balak labanan ang bagay na yon? Huwag kang magmadali. Sa sandaling ito, umupo ako sa upuan ng driver. Pinagmamasdan ko mula sa malayo ang malaking pusong puno ng dugo. Ang plano ko sana ay magmaneho diretsyo sa silangan. Para pumunta sa kalapit na Haicheng para maghanap ng kaibigan. Ngunit hindi natin mahuhulaan ang mangyayari. Nakakita ng ganito sa intersection. Isang higanting pusong puno ng dugo na malapit ng magbago. Hindi ko kayang umalis. Dapat malaman na ang rate ng paglabas ng card mula sa pusong puno ng dugo pagkatapos ng pagbabago ay hindi bababa sa 10 beses na mas mataas kaysa sa ordinaryong Night Demon na may pusong puno ng dugo. Gayunpaman, ang tanging problema ngayon ay hindi ko alam kung gaano katagal bago magbago ang pusong puno ng dugo. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ilang oras ang lumipas. Bigla na lamang parang may natuklasan ang mga tulala na bangkay na puno ng dugo. Sumugod sila sa kanang bahagi ng intersection habang sumisigaw. Sa sumunod na segundo, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Parang basahan na winasak ang mga kumpol ng bangkay. Kinuha ko ang lihay na teleskopyo at tiningnan ng maigi. Sa dulo ng blind spot, may lumitaw na isang grupo ng mga tao. Nakasuot silang lahat ng asul na combat suit at may hawak na dilya. Sa sandaling ito, bumulong si Lin Wanner. Hindi kaya agawin ang Bloodheart. Ibinaba ko ang teleskopyo at umiling. Hindi ganoon kadali. Sa kasalukuyang antas ng pagpapalakas ng mga tao. Mahirap makapinsala sa mas mataas na antas ng Bloodheart. Lalo na sa ganitong nagbabantang maging Blackheart. Ang biglaang pag-atake ay magiging dahilan lamang upang mamatay sila ng napakasama. Sa sandaling ito, ang pinuno sa intersection ay naggangalang Wang Feng. Hindi niya alam na malapit na siyang mamatay. Nang may kumpiyansa niyang bitbit ang yili, lumapit siya sa Bloodheart at nagsalita ng malakas. Grabe! Ito ang pinakamalaking Bloodheart na nakita ko. Ang pagpatay sa bagay na ito ay tiyak na magbibigay ng maraming magagandang card. Nagpaalala ang babaeng miyembro na si Lian. Kuya Wang, kaunti na lang ang ating ETH card. Talaga bang sasayangin natin ito sa Bloodheart na ito? Kailangan nating magtipid sa mga bala. Gamitin natin ito. Pagkatapos sabihin ito, kumuha si Wang Feng ng higit sa 10 birding card mula sa bulsa ng kanyang damit. Pagkatapos makita ng lahat kung ano ang mga card, lumiwanag ang kanilang mga mata. Magagawa ba nilang sunugin ang Bloodheart gamit ang Resi? Para sa ordinaryong Bloodheart, ang malaking halaga ng Resi ay maaaring ayusin ito.
Ngunit para sa ganitong malapit ng magbago, huwag nang sabihin ang Resi. Lahat ng mga taong ito ay kailangang magbayad dito. Sa sandaling ito, nakita na lamang ni Wang Feng at ng kanyang mga kasama. Inilagay ang Resi sa paligid ng napakalaking blood heart. Mayroong daan-daang bote. Pagkatapos ay umatras sila ng kaunti. Binaril at pinasabog nila ang isa sa mga rey. Sa isang malakas na pagsabog, sumabog ang Resi at bumuo ng isang malaking bola ng apoy. Agad na nilamon ang napakalaking blood heart. Sa sandaling ito, may miyembro na itinuro ang napakalaking. Natuklasan ng blood heart ang isang bagay na hindi tama. Tingnan mo, Lao Wang. Parang walang epekto ang Resi dito. Nasunog lang ang isang patong ng panlabas na balat. Tumingin ng mabuti si Wang Feng. Ang napakalaking blood heart sa apoy ay talagang tanging ang panlabas na patong lamang ang nasunog sa kulay itim. Bukod dito, hindi ito nagdulot ng mas malaking pinsala. Ang kapal ng balat ng bagay na ito. Sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ng miyembro na si Jian. Sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon sa mukha ng miyembro na si Lian. Tinitigan niya ang bilog na instrumento sa kanyang kamay at sumigaw. Hindi maganda to. Ang daming blood household. Napapaligiran tayo. Pagkasabi niya nito, ang dating tahimik na krusada ay biglang bumulwak ng libu-libong blood household. Sila'y patumba-tumba at papalapit sa 7 tao. Ang mga blood household na nakarinig ng sigaw ng blood heart ay tila isang hukbo na nagmamadaling bumalik para iligtas ang hari. Sila'y nagwawalang sumugod sa 7 tao. Pumutok kayo. Magkatalikuran, agad na nagpaputok ng baril ang 7 miyembro ni Wang Feng. Ang mga bala ay bumuhos na parang ulan at isa-isang pinabagsak ang mga blood household. Kasabay ng isang nakakapangilabot na sigaw. Ay hinila papasok sa grupo at agad na ginawang pira-piraso. Nanlumo ang natitirang 6. Sumunod kayo sa akin, lusob tayo. Naghanap ng tamang direksyon si Wang Feng. Agad siyang pumilas ng isang silver card. Bili hinihagis ang silver card na may antas ng samurai sword at walang awang pinagtataga ang mga blood household. Agad na 7 o 8 blood household ang naputol. Sa ganitong paraan, ang 6 na miyembro ay nakasentro kay Wang Feng at nagawang lumusot sa grupo. 4 na kalsada ang krusada. Bakit dyan pa kayo lumusob? Bakit sa direksyon ko pa? Tila nakita nila tayo. Nag-aalalang sabi ni Lin Wanner. Kalmado kong sinabi. Itago ninyo ang mga card at maghanda tayong tumanggap ng bisita. Sa kanilang paglusob, nakita ng grupo ni Wang Feng ang matibay na maliit na Li. Ang kanilang mga mata ay nagningning sa saya. Buksan niyo ang pinto. Tulungan niyo kami. Inutusan ko si Lin Wanner na buksan ang pinto ng sasakyan. Nang makapasok ang 6 na hingal, agad kong inapakan ang silinyador. Bili ang hi ay naging parang bulldozer at tinamaan ang 12-dosenang blood household sa paligid. Gumawa ng daan at sumalungat. Hahaha! Malakas na tumawa si Wang Feng. Ipinagdiriwang ang kanyang pagkaligtas. Pagkatapos, tiningnan niya ang dekorasyon ng sasakyan. Bili at nagulat nang makita si Lin Wanner na hindi alam ang gagawin. Ikaw si Lin Wanner. Nagulat si Lin Wanner. Hindi ko akalaing makakakita ako ng isang buhay na artista. Kaibigan, swerte mo naman at nakakuha ka ng e-card. Kahit man lang sana gold card. Ang ganda. Salamat sa pagliligtas sa amin. Ang tulong dapat sagad. Bakit hindi mo nalang ibigay sa amin itong camper van? Masasayang lang yan sa'yo. Sa puntong ito, galit na sinabi ni Lin Wanner. Bakit kayo nagiging masama pa sa nagligtas sa inyo? Ngumisi si Wang Feng. Wala na ngang katapusan ang mundo. Pinag-uusapan pa ang utang na loob, ang babaw. Dahil nailigtas mo kami, hindi kita papatayin. Umalis ka na. Ngumiti ako ng nakakaloko. Kontrolado ko ang lahat. Ang bait mo naman pala. Nagulat si Wang Feng. Anong sabi mo? Kasabay ng pagbigkas niya ng isang military knife ang agad na pumutol sa kanyang lalamunan. Sa sumunod na sandali, inagaw ko ang baril sa kamay ni Wang Feng. At agad na binuksan ang safety lock at bumaril. Wala pang 10 segundo. Tumahimik sa loob ng sasakyan. Agad kong ibinalik ang sasakyan sa dating posisyon. Bumungad sa akin ang siksikan at libu-libong mga blood zombie. Napabuntong hininga ako. Kailangan na namang magpakawala ng dugo. Dahil sa dami ng mga blood zombie. Una, ginamit ko ang drone para ibuhos ang gasolina sa mga blood zombie. Pagkatapos, ginamit ko ulit ang drone para ihatid ang resi sa kumpol ng mga zombie. Kasunod ng pagsabog ng resi, ang ibaba ay naging dagat ng apoy. Libu-libong blood zombie ang natupok. Pagkatapos, inilabas ko ang mga bangkay sa camper van. Isa-isa kong itinapon sa tabi ng blood heart. Pagkatapos ng mga 5 minuto,
Lumitaw mula sa lupa ang mga galamay. Dumikit sa 6 na bangkay at isang ulo. Iyon ang ugat ng Bloodheart. Matapos sipsipin ang 6 na bangkay, biglang nanginig ang malaking Bloodheart. Isang hindi maipaliwanag na kakaiba. Ang aura ay nagmula sa loob nito. Magbabago na. Tuwang-tuwa ako sa aking isipan. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Sa sandaling iyon, nagtanong ng may pagtataka si Lin Wanner. Bili-bili pagkatapos ng pagbabago, hindi ba ito mas magiging malakas? Bili-bili, umiling ako. Bili-bili ang Bloodheart pagkatapos ng pagbabago ay talagang napakalakas. Hindi magkakaroon ng sinuman na may kakayahang labanan ang Blackheart ng mag-isa. Ngunit sa proseso ng pagbabago, para makumpleto ng Bloodheart ang pagbabago nito, gagamitin nito ang lahat ng enerhiya patungo sa core na bahagi. Sa madaling salita, bili-bili sa mga sandaling ito ang pinakamahina. Bili-bili ang kakayahan nitong magdepensa ay hindi gaanong mas mataas kaysa sa ordinaryong Bloodheart. Bili-bili ito rin ang pinakamadaling patayin. Kaagad pagkatapos, naglakad ako patungo sa Bloodheart na may hawak na kutsilyo. Napakadaling hiniwa ng itim na kutsilyo ang panlabas na balat. Bili-bili kitang-kita ang loob ng Bloodheart. Bili-bili mayroong daan-daang mga bagay na hindi regular na nakaayos mula itaas hanggang ibaba. Kasunod, pumasok ako sa loob ng Bloodheart. Bili-bilin hindi nagtagal ay natagpuan ko sa kailaliman ang bili-bili pusong nakabitin sa ere na unti-unting nagbabago ang kulay. Bili-bili sa sandaling tuluyang maging itim ang puso. Bili-bili itinaas ko ang kutsilyo at pinutol ang Blackheart core. Pagkatapos ay tumakbo ako pabalik sa ri nang hindi lumilingon. Sa sandaling ito, ang mukha ni Lin Wanner sa loob ng si ay puno ng pagtataka. Ito ba ang Blackheart core? Tumango ako at inilagay ang Blackheart core sa mesa at huminga ng malalim. Ito ay isang Blackheart core. Ang pinakamahalagang yaman sa simula ng apokalipse. Sa isang hiwa ng aking kutsilyo, ang Blackheart core ay agad na naging isang bunto ng abo at naglaho. At sa orihinal na posisyon ng Blackheart core, lumitaw ang halos 12 card. Kinuskus ko ang aking mga kamay. Kinuha ko ang mga card at isa-isang tiningnan ang mga ito. Bukod sa 2 kulay na card, mayroon ding 6 na gintong card. Bukod sa mga food card sa 6 na gintong card. At ang mga biologist na pansamantalang walang gamit. Ang natitirang 4 na card ay masasabing mga ultimates level na talento. Kasunod, binuksan ko ang isa sa mga kulay na card. Nang makita kong malinaw ang pagpapakilala sa itaas, nanliit ang aking mga mata. Talento. Pagkontrol ng ki. Ginagawa nitong makontrol ng nagtataglay ang kapangyarihan ng espiritual na enerhiya. Mga kondisyon sa paggamit. Buksan ang 8 meridian. Tiyak na isang mi-zero na antas ng Diyos na talento sa mga kulay na card. Ngunit ang mga kondisyon ay medyo mahirap, hindi ko ito matututunan. Itinabi ko ang Art of Controlling Key at binuksan ang pangalawang kulay na card. Nang makita ko ng malinaw ang nilalaman ng kulay na card, hindi ko na napigilan ang aking sarili na tumawa ng malakas. Hindi ko na napigilan ang tumawa ng malakas. Silbili pa ng galang. Electronic Protection Bracelet. Basta may kuryente, hindi ka mamamatay. Nakita ko na ang Electronic Protection Bracelet na ito na ginamit ng iba sa nakaraang buhay. Isa itong bagay na kailangang i-charge gamit ang silver card battery. Kapag puno ang charge, makakapigil ito ng 3 nakamamatay na atake. Ang eksaktong sitwasyon ay depende sa pinsala ng kalaban. Siyempre, ang kondisyon ay hindi dapat lumampas ang atake sa proteksyon ng protection bracelet. Kung hindi, mawawalan ito ng bisa. Katumbas ito ng isang passive na nagti-trigger na super shield. Bibili agad kong kinuha ang bracelet mula sa card at isinuot sa aking pulso. Pagkatapos ay kumuha ako ng 3 silver battery card mula sa tactical vest. Dagila habang napupuno ang 3 burning energy bar sa bracelet. Agad kong naramdaman na puno ako ng seguridad. Nag-isip ako at ibinigay ang baril kay Lin Wanner. Itinuro ko ang gitna ng aking kilay. Barilin mo ako. Nagulat si Lin Wanner. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang subukan ng proteksyon. Hindi ko isusugal ang buhay ko. Barilin mo na. Nang sabihin ko yon kay Lin Wanner, wala siyang nagawa kundi ang magitnit ang kanyang mga ngipin at bumaril. Bang! Ang bala ay malapit sa aking noo. Agad itong nilamon ng isang protective film. Naglahong parang bula. Sa sandaling ito, nakita ko ang mukha ni Lin Wanner. Hindi lamang gulat kundi higit pa ay sakit. Baylible kasunod nito. Nang malaman ko ang dahilan, hindi ko napigilan ang pagtawa. Dahil sa recoil ng baril. Sobrang lakas na na-dislocate ang kanyang pulso. Ang hina. Pagkatapos ay umupo kami ni Lin Wanner sa dining area. Pagkatapos ay umupo kami ni Lin Wanner sa dining area para ayusin ang kanyang pulso. Mukhang hindi bagay sa iyo ang ganitong uri ng baril.
Gumamit ka na lang ng pana. Dahan-dahang minasahe ni Lin Wanner ang kanyang pulso. Nagpractice ako ng mechanical bow noong nagsushoot ako ng pelikula noon. Meron ba? Sigurado meron. Marami pa nga. Kinuha ko ang silver card. Ang silver card na mekanikal na pana ay mayroon lahat ng 6 na piraso. Ang gamit at lakas ay pare-pareho. Ang tanging pagkakaiba ay ang kulay ng patong nito. Walang anumang sorpresa, Lin Wanner. Pinili ang mekanikal na pana na may kulay rosas na balat. Habang mas rosas ang kulay, mas malupit si Darren. Tama. Pagkatapos, itinuro ko ang post ng kuryente na hindi kalayuan. Barilin mo ang post ng kuryente na yon. Para makita ang galing. CJ. Si Lin Wanner ay nakatayo ng tuwid at bihasa sa paghila ng pana at paglalagay ng palaso. Narinig lang ang tunog na shoo, ang palaso ay naging isang sinag ng liwanag na lumipad. Napakatiyak na tumama. Sa basura na 3 metro ang layo mula sa post ng kuryente. Galing. Itinaas ko ang aking hinlalaki. Namula ang mukha ni Lin Wanner dahil sa hiya. Matagal ko na kasing hindi nagamit. Subukan ko ulit. Huwag kang magmadali. Gamitin mo muna itong ilang card bago ka sumubok ulit. Inabot ko kay Lin Wanner ang mga silver card na nauna ko nang inayos. Ang mga ito ay talento, kahusayan sa pagpana. Talento, katumpakan. Talento, pamamaril sa malayo. Talento, pamamaril sa malayo. Kakayahan, dalubhasang mamamana. Hindi makapaniwala si Lin Wanner. Para sa akin ba lahat ito? Ang mga halimaw na makakaharap natin ay palakas ng palakas. Kailangan ko ng katulong. Biglang namula ang pisngi ni Lin Wanner. Siya ay isang taong mayroong malinaw na pag-iisip. Kung ano ang ginawa niya sa loob ng 2 araw. 3 bagay. Ay ang pag-uri-uriin ang mga card. Ngunit sa pag-iisip na maaari silang magkasamang lumaban sa hinaharap. Si Lin Wanner ay napakasaya. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Kasunod nito, sa tulong ng ilang silver card talent, ang katumpakan ni Lin Wanner. At ang lakas ng palaso ay mas tumindi ng ilang beses. Ang kanyang hit rate sa mga hindi gumagalaw na target ay umabot sa 75%. Ang gumagalaw na target ay mayroon ding 77%. Nakakalungkot lang na ang mga blood household sa malapit ay nalinis na. Kung hindi, gusto ko talagang makita ang bisa nito sa aktwal na laban. Upang ipagdiwang ang malaking ani sa araw na ito 700 at 2 pinunit ko ang isang silver card na pagkain, isang set ng hotpot ng Sichuan at Chongqing. 700 at 3 punong-puno ng mesa ng primera klaseng karne ng baka, at tupa 700 at 4 mayroon ding iba't ibang gulay 700 at 5 sa kabuuan, mayroong higit sa 30 pagkain. 700 at 6 wow 700 at 7 napakasarap nito. 700 at 8 tataba kaya ako kapag kinain ko ito. 700 at 9 hindi ko maiwasang umiling. 7-0 Coca-Cola, nagsasalita ka ba bilang tao? 700 at 11 Coca-Cola, ang iba ay nag-aalala kung hindi sila makakakain ng sapat. 700 at 12 nag-aalala ka naman kung tataba ka. 700 at 13 Bugs, Bugs, Bugs. 700 at 14 na habang ang dalawa ay nagpapakasawa sa pagkain. 700 at 15 biglang may kumatok sa pinto ng si. 700 at 16 na tiningnan ko ang dashcam. 700 at 17 akala ko noong una ay mga blood household. 700 at 18 hindi ko inaasahan na may nakatayong mag-asawang nasa edad na sa may pintuan. 700 at 19 mayroon ding isang 3 o 4 na taong gulang na batang lalaki na yakap ng babae. 720 sa sandaling ito, sumigaw ang babae na may umiiyak na tono. 721, tulungan mo kami, pakiusap. 722 2 araw na kaming hindi nakakainom ng tubig. 723 bigyan mo kami ng kaunting tubig at pagkain. 724 nag-atubili ako saglit bago buksan ang pinto. 725 Wanner, 726 kumuha ka ng ilang water card at food card. 727 dali-daling kumuha si Lin Wanner mula sa isang kabinet. 728 iniabot ang water card at food card sa mag-asawang nasa edad na. 729 lumuhod ang mag-asawa bilang pasasalamat sa akin. 730 salamat. 731 tumango ako. 732 hindi ligtas sa gabi. 733 bumalik na kayo. 734 pagkatapos sabihin ito, naghanda akong isara ang pinto. 735 sa sandaling ito, sinabi ng lalaking nasa edad na, 736 sandali lang. 737 hindi ko mapigilang sumagot, 738 kung gusto ninyong sumakay sa sasakyan, 739 malinaw kong sinasabi sa inyo na hindi ito maaari. 740 ang lalaking nasa edad na ay mumiti at medyo napahiya. 741 hindi ako nangangarap ng ganoon.
742 ang anak ko ay 3 taong gulang ngayong taon. 743 napakadelikado sa labas ngayon. 744 pwede bang? 745 agad akong tumanggi. 746 huwag mo nang isipin. 747 samantalahin mo ang magandang mood ko ngayon. 748 umalis na kayo. 749 pagkatapos sabihin ito, isinara ko ang pinto ng walang pag-aalinlangan. Pinunit ko ang isang silver card, isang Sichuan hotpot meal. Isang mesa na puno ng dekalidad na baka at tupa. Mayroon ding iba't ibang gulay. Sa kabuuan, mayroong higit sa 30 putahe. Wow! Sobrang sagana naman ito. Tataba kaya ako kapag kinain ko ito? Hindi ko mapigilang umiling. Coca-Cola, tao ka ba? Coca-Cola, nag-aalala ang iba kung magugutom sila. Ikaw naman, nag-aalala kung tataba ka. Pong, pong, pong. Habang masayang kumakain ang dalawa, biglang may kumatok sa pintuan ng Ishi. Tiningnan ko ang dashcam. Akala ko ay mga blood zombie. Pero isang mag-asawang nasa edad ang nakatayo sa pintuan. May karga pang batang lalaki na 3 o 4 na taong gulang ang babae. Sa puntong ito, umiiyak na sinabi ng babae. Tulungan niyo po kami. 2 araw na kaming walang naiinom na tubig. Bigyan niyo naman po kami ng tubig at pagkain. Nag-alangan ako sandali at binuksan ang pinto. Waner, kumuha ka ng ilang water card at food card. Dali-daling kinuha ni Lin Waner mula sa kabinet. Ang mga water card at food card at iniabot sa mag-asawang nasa edad. Nagpasalamat ang mag-asawang nasa edad at lumuhod sa akin. Salamat. Tumango ako. Hindi ligtas sa gabi. Bumalik na kayo. Pagkasabi ko nito, handa na akong isara ang pinto ng sasakyan. Sa sandaling iyon, sinabi ng lalaking nasa edad. Sandali lang. Hindi ako pumapayag sa pagtutol at sinabi. Kung gusto niyong sumakay, malinaw kong sasabihin sa inyo na hindi ito posible. Umisi ang lalaking nasa edad at medyo napahiya. Hindi ko kayang magkaroon ng ganitong ideya. Ang anak ko ay 3 taong gulang ngayong taon. Ngayon na napakadelikado sa labas. Kaya mo bang Agad akong tumanggi. Huwag na huwag mong isipin. Samantalahin niyo na maganda pa ang aking kalooban. Umalis na kayo. Pagkasabi ko nito, isinara ko ang pinto ng sasakyan ng walang pagtutol. Hindi nagsalita si Lin Waner nang makita niya ang nangyari. Tinitigan lang niya ako. Nagtataka kong tanong. Bili-bili, bakit? May tumubo bang bulaklak sa mukha ko? Umiling si Lin Waner. Hindi. Hindi ko lang inaasahan na bibigyan mo sila ng card. Akala mo siguro ililigaw ko sila sa sasakyan at papatayin? Hindi ko sinabi yan. Huwag mo akong pagbintangan. Sumimangot si Lin Waner. Imposibleng umabot ang pamilyang iyon sa ikalawang yugto. Bili-bili, kaya hindi ko sila itinuring na tao. Bili-bili, para lang silang mga pusang gala at asong gala sa kalsada. Nagkataon lang na may pagkain ako. Walang masama kung bigyan ko sila ng kaunti. Pagkatapos kumain at mabusog, kinuha ko ang aking lay. Tiningnan ko ang mga halimaw sa kalangitan gamit ang binocular. Malapit na sigurong umulan ng pangalawang card. Napagpasyahan kong hindi na ako kikilos ngayong gabi at magpapahinga na lang. Kinabukasan, 7:30 ng umaga. Gaya ng inaasahan ko. Umulan ng card. Bagamat mas maliit kaysa noong unang araw. Nagdala naman ito ng pag-asa sa mga nakaligtas. Marami akong nakitang sumulpot sa malapit. Naghihiyawan ang mga residente habang pinupulot ang mga card. Kasunod nito, tumigil ang pag-ulan ng card pagkatapos ng halos 1 oras. Dahil medyo bigo ako sa paghahanap ng mga card kanina. Maliban sa ilang gintong card na naglalaman ng mga mapagkukunan, ang natira ay puro asul at burden card. Kaya balak kong sumubok ng swerte sa subdivision. Baka makapalit ako ng mga card na may mataas na kalidad. Pagkatapos, kinuha ko ang isang bag na naglalaman ng pagkain at tubig at isinukbit sa aking likod. Manatili sa loob ng sasakyan. Huwag kang magbubukas kahit sino pa ang kumatok. Hindi ako lalayo. Tumawag ka sa akin kung may kailangan ka. Tumango ng mariin si Lin Waner. Mag-ingat ka. Bili-bili, agad akong bumaba ng sasakyan at pinunit ang gintong card. At basta ko na lang itinapon sa harapan. Agad na lumitaw ang isang pulang motorsiklong, Ghostfire, sa bakanteng lot. Ito ang nag-iisang gintong sasakyan ko maliban sa motorhome. Napakaganda ng paglalarawan sa motorsiklong ito. Billy, kapag nasa panganib ang Ghostfire, sang-ayon ng lahat. Pagkatapos, nang pumunta ako sa hardin ng subdivision. Walang tao sa hardin kahit anino. Pero alam kong nagtatago ang mga residente ng subdivision sa kanilang mga bahay. Sa sandaling ito, may ilang dosenang pares ng mata ang nakatingin sa akin. Wala akong masamang intensyon sa inyo.
Pumunta lang ako rito para makipagtransaksyon sa inyo. Marami akong pagkain at water card dito. Para ipakita ang aking sinseridad, kusang binuksan ko ang aking bag at kinuha ang mga white card sa loob. Huwag palampasin ang pagkakataon. Sandali lang ako maghihintay. Hindi pa ako natatagalang mag-alok ng may lumabas. Nang maingat mula sa pasilyo, hindi nagtagal, nakakuha ako ng mahigit 1,000 resource white card. Nang halos may pagpalit na ang mga card, naghanda na rin akong umalis. Sa sandaling iyon, may pamilyar na boses akong narinig mula sa likuran ko. Color card. Paano makipagpalit? Sa sumunod na sandali, natigilan ako. Nang lumingon ako, nakita ko ang lalaking nang hihingi ng pagkain sa akin kagabi, si Wanggi. Kumalma ako at nagpababa ng boses. May color card ka. Anong pangalan ng card? Bulong ni Wanggi. Iri 4,530 space ring. Iri 4,530 10 cubic. Iri 4,530 his. Napasinghap ako. Space ring. Talagang estratehikong kagamitan. Gusto mo bang sa kotse ko tayo mag-usap? Akala ko tatanggi si Wanggi. Ngunit ang lalaki ay tumango lamang. At sumakay sa aking motorsiklo. Sa sumunod na sandali, nagsalita si Wanggi na parang multo. Naitago ko na ang card. Kahit patayin mo ako, wala kang mapapala. Natigilan ako at mumiti na lang. Sa loob ng pinakuha ko kay Linwaner ng kape si Wanggi. At pinagluto ko rin siya ng curry beef rice. Hindi ako nagmadali hanggang matapos ni Wanggi kumain bago ako nagsalita. Ngayon, maaari na ba nating pag-usapan ang transaksyon? Anong balak mong ipalit? Pinahid ni Wanggi ang kanyang mga talukap. Basta tulungan mo akong pumatay ng 3 tao. Nataranta ako at napagtanto kong may mali. Anong nangyayari? Nakita kong tulala si Wanggi. Patay na ang asawa ko. Patay na rin ang anak ko. Sa sandaling ito, nagulat si Linwaner. Patay na? Kagabi lang ay okay pa. Paano nangyari yon? Ang pumatay sa asawa't anak ko ay si Hudajun. Wang Zicheng at Zuyon. Sinalitan nilang lapastanganin ang asawa ko. Sinakal nila ang anak ko. Sa sumunod na segundo, biglang nagpakita ng pagkabagabag si Wanggi. Gaya ng isang baliw, pinagpapasuntok niya ang lamesa habang sumisigaw. Gusto kong mamatay sila. Bili-bila basta't patay na sila. Bili-bil ang kulay na card ay mapapasayo. Ang kulay na card ay mapapasayo. Pumatay. Tulungan mo akong patayin sila. Alam kong kaya mo yan. Tinitigan ko ang lalaking ito dahil sa labis. Tiningnan ko ang lalaking ito na labis na nalulungkot at kalmadong sinabi. May idadagdag pa akong isang kondisyon sa'yo. Maaari mong piliin kung paano sila mamamatay. Kung papayagan ng kondisyon, hahayaan kitang gumanti ng personal. Pagkatapos, tiningnan ko ang oras sa relo ko. Hinablot ko ang itim na kutsilyo at tumayo para kay Jin at sinabi, sumama ka sa akin. Pagkaraan ng 5 minuto, binalikan ko si Wanggi sa subdivision. Papasabi ko pa lang kay Wanggi kung saan nakatira ang 3 lalaki. Sila yon. Tumingin ako. 3 lalaki ang papalapit sa amin. Sa sandaling ito, si Hudajun ay may mapanuyang mukha. Kuya Gi, nakabalik ka na pala. Kayo ba ang pumatay sa asawa at anak ko? Huwag niyong itanggi. May nakakita. Sumisigaw si Wanggi habang puno ng dugo ang mga mata. Tumawa si Hudajun. Sinong nagsabing hindi ko aminin? Totoo naman. Ako ang pumatay. Anong magagawa mo sa akin? Kasunod nito, nakangiting sinabi ni Wang Zicheng. Sa totoo lang, ang ganda ng asawa mo. Napakatanga. Hindi mo alam kung gaano siya ka-cooperative noong naglalaro kami. Gaano siya ka-cooperative. Sobrang galing niya. Papatayin ko kayong lahat. Si Wanggi ay parang baliw na gustong sumugod. Agad ko siyang hinawakan ng walang ekspresyon. Kung natulog na. Papatay pa kayo. Pati bata hindi nyo pinatawad. Dinala mo ba siya rito para maghiganti? Ang mga mata ni Hudajun ay puno ng hamon, nakatitig sa akin. Pagkatapos, ang mga tao sa likod niya, nang makita ang sitwasyon, ay sadyang ipinakita ang SE sa kanilang baywang. 3 tao. 3 baril. Ano nang kinatatakutan? Agad akong nagpakita ng isang malamig na ngiti. Kayong 3. Langaw. Sa sumunod na sandali, agad na bumunot ng baril si Hudajun. Mamatay ka. Ngunit bago pa man niya kalabitin ang gatilyo. Ang aking kamay. Sumisigaw na natumba si Hudajun. Nang makita ito, nagmadaling nagpaputok ng baril sa akin sina Wang Zicheng at Zuyon. Ngunit ang mga bala na tumama sa akin ay nawala ng walang bakas. Hindi man lang nakasugat. Hindi ko binigyan ang 2 ng mas maraming. Pagkakataong mag-isip at umatake, nagpaputok ako bilang ganti. Bang! Bang!
Pagkatapos ng dalawang putok, sinawang Zicheng at Zhu. Ang mga braso ni Yun na may hawak na baril ay nabali. Bakit? Tumama ako sa kanya. Bakit wala siyang sugat? Ang sakit. Agad pagkatapos. Pwede mo ng personal na ipaghiganti ang iyong asawa't anak. Ay ibaw, natapos ko na ang hiling mo. Nasaan na ang gamit ko? Sa likod ng tubo ng imburnal sa unang palapag. Pagkatapos sabihin nito, si Wang Yi, na may dalang kutsilyo, ay unti-unting lumapit sa 3 taong patuloy na gumagapang paatras. Kuya Gi, nagkamali kami. Patawarin mo na kami. Handa kaming maging alipin mo. Kahit ano nang gusto mo, ibibigay ko. Marami kaming card. Ibibigay namin sa iyo lahat. Huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako. Tiningnan ko ang eksena at agad ding iniwas ang tingin. Ang dapat gawin ay nagawa na. Ang kapangyarihang magdesisyon kung sino ang mabubuhay o mamamatay ay nasa kamay ni Wang Yi. Ngayon, ang gusto ko lang ay makuha agad ang singsing na may espasyo. Tama nga. Sa dulo ng pasilyo sa unang palapag, sa likod ng tubo ng imburnal. Natatakpan ng putik at ilang basura mula sa industriya. Pinunit ko ang card at isinuot ang singsing sa daliri ko. Sa loob, lumitaw nga ang isang espasyong parisukat. 10 metro kubiko, mukhang maliit. Pero sa totoo lang, kayang maglaman ng maraming bagay. Nang malaman ko na may singsing na may espasyo, alam ko na agad kung paano ito gagamitin. Para mag-imbak ng mga bangkay. Paglabas ko ng apartment, agad kong nakita. Si Wang Yi, puno ng dugo ang katawan. Nakaluhod sa dugo, umiiyak at tumatawa. Kahit anong pananalita ay walang saysay sa mga sandaling ito. Wala akong sinabi, nilagpasan ko lang siya. Makalipas ang ilang oras, umulan na naman. Makalipas ang ilang oras, umulan na naman. Mali. Ulan ang dugo.